No other name in heaven and on earth, no, na mapagbibigay sa atin ng kagandahan ng ating pangalan, kundi ating Panginoong Yesus. Kaya nga isa yung ating pangalan eh. Ano yung pangalan natin? Christian, no? Kristiyano. Without Christ, I am nothing. Kung wala si Kristo, ako ay walang kabuluhan. Okay? So, magandang umaga sa inyong lahat. At tayo ngayon ay nasa second Sunday ng ating theme for the month, Guidelines and Critical Issues of Discipleship, na makikita natin sa buong chapter ng Luke 9. Kaya nga po, pag-usapan natin sa umagang ito about understanding Jesus. No? Ating malalim na nawain. Sino ba talaga si Kristo? Sino ba si Jesus sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa lugar na kung saan ako nagtatrabaho, sa lugar na kung saan ako nagnenegosyo, nag-aaral? Sino ba si Jesus? It's not enough, no, na makilala mo siya. Siya yung ipinanganak nung Pasko, kaya nagdiriyong ng Pasko, at hanggang ngayon pinag-aawayan, hindi naman daw December 25. Pinanganak si Christ. Hindi importante yung date, importante may pinanganak na Mesiyas, no? At pagdating ng Holy Week, merong namatay. Pinago sa krus, after 3 days may nabuhay. After 40 days ay umakyat sa langit. Okay, lahat yan ay fact, no, na mababasa natin sa Bible. But personally, sino ba talaga si Jesus sa iyo? Okay? At yun nga, maraming tao naniniwala ang isang disipulo raw is about going to church and understanding the Bible for us to understand Jesus. Agree ba kayo ron? Agree ba kayo ron? Na kayo ay pumupunta tuwing Sunday sa ating corporate worship at ikaw ay nagbasa ng Bible, ay ikaw ay isa ng tagasunod ni Kristo. Tignan mo yung katabi mo. May hawak na Bible. Andi dito ngayon, kasama natin. Masasabi ba natin siya talaga ay tagasunod ni Kristo? Okay? Dito sa ating passage in Luke 9, 12 to 27, i-demonstrate dito ni Jesus yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng disipulo o isang tagasunod ni Jesus. At makikita natin dito sa passage yung mawiwitness natin yung miracle, no, ni Jesus, yung provision, yung revelation, and transformation. At ganun din yung how to react with surrender. No, paalala sa atin. Kasi nga last Sunday, ang sabi ko, ang isa sa mga critical issues na hinaharap ng isang tunay na isang tagasunod ni Kristo sa panahon ngayon, hindi na yung opposition ng mundo. Ano yung opposition ng mundo? Persecution and poverty, kundi yung consumer Christianity. Yun na talaga ang isa sa mga issue sa panahon ngayon ng isang tagasunod ni Kristo. Ano nga yung consumer Christianity? Focus primarily saan? Ano ang kanilang makukuha sa Diyos? Ano yung kanilang mabebenefician sa church? O kaya sa kanilang church community o sa small group? Rather na ano yung kanilang maibibigay, paano sila lalago, at yun nga, yung mga sacrifices as we serve God and others, as we love them and really sacrifice for them. Kaya ang resulta ng ganitong problema na consumer Christianity ay issue ng comfort over sacrifices, no? Yung kaginhawaan kaysa sakripisyo. Mas importante, maginawa ako, okay na ako, kaysa ako magsasakripisyo dito sa katabi ko. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Bakit ako magsasakripisyo dito sa katabi ko? Hindi nga ito kaibig-ibig eh. Sablay nga ito eh. Basta ako, okay na ako. No? Then ano pa? Ano pa nagiging resulta ng consumer Christianity? Yung pursuing personal gain over kingdom priorities.
Pagpapalaga sa personal na pakinabang kaysa sa mga prioridad ng kaharian. Kaya mas masarap pumasok ng Sunday kasi plus 30%. Tama ba? Okay lang kung talagang may pasok ka ng Sunday, pero yung ahangarin mo, yung iyong benepisyo dahil plus 30%, tapos na taong holiday pa, jackpot. No? So ito yung nagiging mga resulta. At yun nga po, ang isa pa ay being afraid and keeping quiet about Jesus. Mananahimik na lang ako. Basta Kristiyano ako. Basta believer ako. Kasi pag ako ay nagsalita patungkol kay Jesus, kukutyain ako eh. No? Iiwanan ako, i-reject ako. Kaya ito ngayon ang nangyayari sa panahon ngayon. Hindi na yung kahirapan, kundi yung patungkol sa self-love, self-comfort, entitlement. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na nalilimitahan yung ating pagsunod kay Kristo. So ngayon, sa ating passage in Luke 9, 12-27, makikita natin dito paano i-reveal ng ating Panginoong Jesus yung kailangan natin magtiwala at makita natin na pwede pala tayo maging tunay na tagasunod na Kristo kung makikilala talaga natin siya ng husto. Okay? So ang ating key takeaway, okay, enter remote address. Yan. Takeaway, basahin natin sabay-sabay. True discipleship requires daily, anong sabi? Araw, hindi tuwing linggo, no? Daily surrender. Tapos, ano pa? Matapang na, hindi lang basta matapang na tao. Hindi pwedeng atapang na tao. Kailangan matapang na pananampalataya and when even it costs, the cost of following Jesus, there's a cost. Merong presyo, may halaga. Ito ang matindi dito, ano yung halaga? Because inducing our life for Him, we find real life. Meron talagang pagsasakripisyo ng buhay. Kung naiintindihan natin ang prinsipyo ng Diyos, kakaiba talaga sa mundo. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong, kung gusto mong magkaroon, kailangan mong pamahagi. Pag may kaaway ka, kailangan mong mahalin. Eh, hindi mo nga mamahal ang asawa mo, ang anak mo. Kaaway pa. Iba ang prinsipyo ng Lord. Kaya kailangan maintindihan natin siya, maunawaan natin siya. Ano itong mga sinasabi mo, Jesus? Na pag yung kaaway ko, walang damit, ibibigay ko yung aking jacket. Hindi lang aking jacket, pati yung inner na damit ko, ibibigay ko pa rin. Pag nagutom, pakakainin. Taas nga yung kamay, pinakain mo yung kaaway mo. Taas nga. Uy, ako na naghinip ako, pinakain ko yung kaaway ko, may lason nga lang. No? Di ba ganun eh? Bakit? Ito si Jesus, kung ano pinapagawa sa atin. Pinasunod tayo, tapos kung ano pinagawa sa atin. So makikita natin ngayon dito sa passage natin na ito, paano maintindihan si Jesus sa kanyang mga prinsipyo as we follow Him, as we deny ourselves and take our cross daily. So dito sa passage natin, merong 4 na events tayong makikita, 4 na pangyayari na kung saan makikilala natin si Jesus. So number 1, anong sabi dyan? Bring what you have to Jesus. Dalhin ang nasa iyo kay Jesus. Verses 12 to 27. Okay, basahin natin. Sa Tagalog, basahin ko ha. 9, 12 to 17 pala.
Nang malapit na lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at yung kanyang mga disciple at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Kasi nasa lilwib na lugar po tayo. So, palagay nyo, ano yung motibo ng mga disciple? May prejudices ba? Wala naman, di ba? Meron silang simpatya. Kasi nga, remote area, ang sabi na kay Jesus, pauwi na para makakain. Bakit ba nagkaroon ng maraming tao? Bakit may mga sumusunod? Ito nga yung nangyari doon sa previous passage natin na kung saan pinadala niya yung 12 at nangaral, okay? At sumunod sa kanila dahil curious sila, sino ba yung pinapangaral niyong Jesus? Kaya imbis na itong si Jesus at yung kanyang 12 disciple, doon sa remote area ng Bethesda o Bethsaida, may mga tao pa rin. No? So hindi sila nagkaroon ng debriefing. Kasi nga may mga sumusunod. So ang ginawa ni Jesus, hinayaan sila. Kaya nga ang mga tagasunod niya ay sinabing, Lord, pauwiin mo na sila para makakain. Parang kayo, pagkatapos ng worship dito, magsiuwi na kayo. No, gusto niyo palaging nagtitipon-tipon dito. Wala nang pagkain si Kuya Edgar, wala nang lulutuin pansit, pang merienda, pang tanghalian lang. No? Pero ay natin maghiwa-hiwalay. Bakit? Kasi excited tayo kay Jesus pag-usapan siya. So tuloy natin. Okay? 13, ngunit sinabi niya, kayo na ang magbigay sa kanilang makakain. Isipin mo, remote area, sasabi pa ni Jesus, bigyan niyo silang pagkain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5. So, group of 50. Pinaupo nga nila ang lahat, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati niya ang mga tinapay at isda at binigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. 17. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain. Sumobra pa. So, ano yung nakita natin dito? Ano yung setting? May malaking crowd, no? Nag-gather para papakinggan si Jesus. At ang totoo, sumunod sila kahit na remote area yung lugar na yung malapit sa Sea of Galilee. Ito na yung problema kasi nga gabi at ang mga disciples niya realize na kailangan nilang kumain. Siguro pati sila nagugutom na eh. Okay, so wala naman silang resources para magpakain ng ganong karaming tao. So, ang suggestion is what? Pauwiin. No? Para makahanap ng pagkain. So, ano yung solusyon? Ano yung solusyon? 5 isda, 2 tinapay, ang kakain, 5,000 plus na tao. Mga accountant, pakikwenta nga po. Kakasya po ba? Buti sana kung 12 disipulo, kasama si Jesus, ilan na? Yung nagbigay ng tinapay at isda, yung bata, ilan na? Doon pa lang eh. Mahirap ng pagkasya yung 5 tinapay, 2 isda eh. Sabi nga ni Philip, yung kanyang disciple sa John, Lord, kulang pa yung mahigit sa 6 na buwan na sahod, 8 months na sahod, para pakainin itong ganitong karaming tao. Kaya si Philip, maaaring accountant yun eh. No, logical siya. Nakwenta niya eh. Sabi niya, mga 8 months para mapakain yung ganitong karaming tao. Pero, hindi kakasya. Siguro mapapakain natin yung 8 months salary ng konti lang. So, ano yung command ni Jesus? Give them something to eat. Kung ikaw nga, may anak mo eh, pati asawa mo, 6, 7 kayo. Hindi magkasya 1 kilo eh. Tama? Lalo pag mga anak mo, parang mga
malalaking mga daga, di ba? Lalakas kumain. Lalo kapag masarap pa magluto. Tawang-tawa si Mami Digna. No? Kulang talaga. So nakita natin dito, give them something to eat. Ang sagot nila, Master, saan kami kukuha? Paano? 5 isda, meron dito. 5 tinapay, 2 isda. Pero hindi kakasya sa 5,000 katao. Sabi nga is mga 15,000. Kasi 5,000 lang yung bilang ng mga lalaki. Pero sabi ni Jesus, paupuin nyo sila by 50. No? So, Jesus wanted them na maging orderly at organize yung pamamahagi. Kasi ang gusto niya rin talaga, mag-enjoy sila habang sila ay kumakain ng tagi-isang kurot ng tinapay at isda. Sipin mo, no? Pinaupo ka, kukurot ka ng tinapay at ng isda. Ang pinakamaganda rito, ganito. Tumingin siya sa langit, anong ginawa niya? Nagpasalamat. No? When Jesus blessed before the meal, hindi niya bine-bless yung food, bine-bless niya yung kanyang ama for supplying it. Kaya tayo, pag tayo nanalangin sa pagkain, hindi yung pagkain ang bine-bless natin, kundi yung ating Diyos na nagbigay. Kahit na sabihin natin kakaunti, nagpapasalamat tayo kasi kahit papaano meron. Kaya tayo nanalangin pag tayo ay kumakain. To thank God for blessing us with food. So, ano yung nakita natin dito? Kailangan maayos. Kailangan orderly para mayroong miracle. There is a miracle if our lives are in order. Lord, gutom na nga yung mga tao eh. Uupuin mo pa. Tapos kailangan by 50s pa, anong kinalaman mo sa gutom? Bigyan mo na. Gutom na nga eh. Pero ang sabi, grupo-grupo. At siya nanalangin, tinawag ang mga disciple, nag-distribute, sumobra pa ng 12 basket. If we want miracle in our lives, kailangan maging maayos tayo. Because God is a God of order. Kasi pag nagkagulo, nagkaroon ng chaos, baka magkaroon ng stampede, imbis na mapakain sila, nagkaroon pa ng problema. Sa buhay natin, ganun eh. We want miracles, we want yung sustenance ng Lord sa mga aspeto ng buhay natin, pero paano magkakaroon ng miracle kung tayo ay out of order? Lord, kailangan ko na please. Ngayon na. No. Hindi ibibigay sa'yo ni Lord. Kailangan handa ka. Kailangan nasa order. Kailangan alam mo paano tumanggap. Kasi pag nasa ayos ang buhay mo, ang pinakamaganda, si Jesus ang nagsasabi sa Ama, Lord, Father, ibigay mo na. Siya yung ating tagapamagitan, mediator. Natatandaan nyo? Jesus is our mediator to the God na nagbibigay na mabubuti at maganda mga bagay. But sometimes, we neglect yung ating part ng gusto lang ng Panginoon is maayos. Para pag tinanggap mo, yung inihingi mo, magpapasalamat ka. Magpapasalamat. There is a heart of gratefulness. But the problem nga, ganito. Gutom ang mga tao at pinipilit ng mga atheists, pinipilit ng mga skeptics, no? Na guni-guni nyo lang yan, gutom nyo. Gutom ang mga tao. Ang mga reliyoso, nag-aalok ng mga ano-anong mga ritual, ng mga seremonya na walang laman ang kanilang mga salita. Empty words. Na hindi naman nakapagbibigay ng
satisfaction. Maraming tao nagugutom, panonoorin ng magagandang mga video, magandang mga ilaw, contemporary music. Maraming mga tao nagugutom, pero ina-entertain sila. Yung entertainment na yun, masyadong malakas, no? Masyadong mabilis, na wala na silang panahon para mag-isip. Maraming tao nagugutom, helpless, perishing, but Jesus has the bread. Because Jesus is the bread of life. Maraming tao, iba-ibang klase ng gutom. Pero, yun nga, marami ring tao, sinasantabi yung gutom na iyon, hindi tinatanggap. That's why inoffer ni Jesus ang kanyang sarili. I am the bread of life. I am a river that never runs dry. The problem is, yun nga, we pursue. Yung mga tao, akala natin ay sila ang solusyon. Pero yun nga, at the end of the day, makita mo, si Jesus pa rin. No? Si Jesus pa rin. Kaya nga po, makikita natin dito, ano yung program ni Jesus? Okay? His program for help. Help must come from God's people. Sino yon? Tignan mo yung katabi mo. Ikaw. Ikaw yon. Anong ibig sabihin? We need to cooperate with Jesus. Limited provision. 5 tinapay, 2 isda, kakaunti, kahit anong kwenta mo, hindi magkakasya, pero ibinigay kay Jesus. Nakipag-cooperate. Siguro yung batang may dala na yun, baka mangingisda sila ng kanyang tatay sa Sea of Galilee. Pero na-curious sila, teka muna, ba't ang daming tao? Ay baka ito yung sinasabi ng mga pumunta sa amin na nangangaral about the kingdom of God. Andi dito na raw siya. Pangalan niya yata Jesus. So binigay niya ng kanyang baon. No, we must cooperate with Jesus for us to understand that through Jesus, pwedeng magkaroon ng miracle. Help must come to the little that we have. No? Hindi yung sa mga little na sana meron akong mas para makapag-share. So hindi naman hinihingi ni Jesus lahat. Kung ano yung pwede mong i-share, share it doon sa mga taong nagugutom. At sabi ko nga, iba-ibang klaseng gutom ng tao, hindi lang naman physical, material. Minsan, naghahanap sila ng gutom, ng appetite nila, no? Yung relational eh. Kasi feeling nila walang nagmamahal, walang umaalalay sa kanila. So napakahalaga po. No, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng part doon sa mga gutom ng bawat tao. At yun nga po, our little must be surrendered to Christ at ilagay natin sa kanyang kamay. Because God's business is what? Ano yung business ng Diyos? Multiplication. Multiplication is God's business. Unless na ibigay mo sa kamay ni Kristo, unless na ibigay mo, magtiwala ka na He can multiply what you have, at dahil doon nag-multiply, ay marami ang mababenepisyuhan. Amen? So ito nakita natin dito, sa isang event na ito, ng ginawa ni Kristo doon sa Sea of Galilee. So anong ating takeaway dyan? Don't let your lack of resources blind you to seeing God's power. Huwag mong hayaan, no? Na bulagin ka ng ano yung meron ka para hindi mo makita ang kapangyarihan ng Diyos na pwede pala siyang mag-multiply. Kung ano yung present time na meron ka. Kaya lang nga minsan, logically, tama naman eh. Katulad ni Philip, pero hindi.
God is acting in a what? Supernatural way. That's why His ways are higher than ours. Diba? Hindi natin maintindihan. That's why we need to what? Activate our faith. Sa mga panahon na hindi natin maintindihan ng buhay, pagganahin natin yung ating pananampalataya. Okay? No matter how little you have, bring it to Jesus. Okay? So, you want a miracle in your life? Let us put our lives in order. At yun nga, God will do His part. Ano inaantay mong miracle sa buhay mo? Anong gusto mong breakthrough sa buhay mo? Anong gusto mong achievement sa buhay mo? Imposible? Yes, imposible sa'yo. Pero sa Diyos ay walang imposible. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen? Parang ayaw niyong maniwala. Maniwala po tayo. Kasi po, mayroong ebidensya. Feeding of 5,000. Di kayo nagtataka? Pag tayo rito, meron tayong salo-salo. Minsan nagugulat si Kuya Edgar, Pastor, kakasya ba sa atin to? Pag dumarating ako rito, sabi ko kay Edgar, mag-pray ka. Mag-pray ka. Kakasya yan. No? Kakasya yan. At minsan nagugulat tayo, dami natin kasya talaga. Why? Minsan mahirap intindihin. No? Yung asawa ko, meron niyang ritual. Pag mag-iinin niya ng kanin, bubuksan niya. Tapos, lalagyan niya ng krus. Saan mo nakuha yan? Parang wala akong nabasa sa Bible na ganyan. Pag nagsaing at iinin na, lalagyan mo ng krus, kukuha siya ng sandok, lalagyan ng krus na ganun. Sino gumagawa ng ganun? Umami na. Di ba? Kahit talagyan mo ng krus yan, pag si Alec, ginanahan kumain, ubos ang sinaing. No? So, bring what you have to Jesus. At pagkakasya. At sabi, sumobra pa ng 12 basket. Kamangha mga grabe, no? Grabe talaga. Mahirap isipin. Pero yun nga, kaya ni Jesus. So, number 2, event. For us to understand Jesus. Okay? Nag-expert na naman. Know and proclaim who Jesus really is. Verses 18 to 24 ng chapter 9. Ang sabi po rito, isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, continuation to, no, nung pagpapakain. Siya ay umalis muna sa ibang mga books ng gospel. Lumapit sa kanya ang mga alagad, tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? So, ito na yung time na kanilang debriefing. Sumagot sila, ang sabi po ng ilang, kayo po si Juan na tagapagbautismo, sabi ng iba, kayo ay si Elias, sabi ng ibang books ng gospel, siya raw ay si Jeremiah, no? Si Elijah. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta ng unang panahon, yun nga, pertaining to Jeremiah. In 20, sabi ni Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo ng Diyos. You are the Son, the Messiah of God. Now, ano yung nakita natin dito? Nakita natin, ang mga tao, dahil sa kanilang curiosity, sino ba to? Propeta. Ang pagkaintindi nila, Jesus bilang isang Messiah ay propeta, hindi Messiah na Diyos. Okay? So, bakit mga propetang naisip nila, bakit sila John, sila Elijah, at sila Jeremiah? Kasi during that day, sa kanilang mga panahon, ng araw na yon, kanilang mga panahon, yun nga ang gusto ng mga taga-Israel ay ma-overthrow yung corrupt na powers na napatuloy nag-o-oppress sa kanila. Okay?
So, itong si John at Elijah, pareho silang mga national reformers na ang gusto nila, sila itatayo against the corrupt rulers of that day. Kaya, ang sabi ng Pedro sa kay Jesus, Lord, hindi ikaw si John, hindi ikaw si Elijah, hindi ikaw si Jeremiah. You are the Christ, the Son of the living God. Kaya dahil dito, alam ni Jesus, itong mga kasama niya ay kilala siya. Kilala siya. Okay? Why? Because Jesus is the heart of Christianity. Okay? Si Jesus ang pinaka-core, pinaka-sentro ng Kristyanismo. He is our source, our authority, our strength, our hope, our healer. He is our Lord. Ganon ba si Jesus sa iyo? Pagkakilala mo kay Jesus? O isang genie na nakalagay sa palayok, kikis-kisin mo, Lord, 3 wishes. No? Hindi siya genie. Siya ang lumikha sa atin. Diyos na nagkatawang tao para tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na hope, blessed hope. No? At what if ang bawat isa sa atin ay ipapakilala si Kristo na kung saan naroon tayo, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating community, sa ating campus, ipapakilala natin si Kristo. The problem today is yun nga, maraming pastor, they preach their personal opinions, they preach sectarian doctrine, kung sa sila kaanib, patungkol kay Kristo. But we need to emphasize Jesus. Sino ba talaga? Who is He? What He did, what He said, and what He expects of us. No? Kaya nga po, we must obey. That His words must be our law. Wala tayong ibang creed kundi ang Bible. Okay? We must obey. Kaya nga, sa mga nangyaring mga dumaan ng mga centuries, 15, 16, 1700 centuries, ang mga religious groups noon, nagka-cluster sila, naggugrupo-grupo sila, pero about their certain creed, o yung credo, kanilang paniniwalaan. Okay? At yun nga, in addition to having faith in Christ, in Jesus, being the Son of God, meron silang paniniwala na silang gumawa. So you must be a member of their group if you agree to their creedal statement. Okay? Ano itong mga creedal statement? For example, faith in Christ plus the Augsburg Confession. Okay? Faith in Christ plus the Augsburg Confession makes you a Lutheran. That's why meron tayong Lutheran na denomination. Faith in Christ plus Methodist discipline. Kaya meron tayong mga kapatid na Methodist. Faith in Christ plus the Westminster Confession. Sino itong mga to? Mga Presbyterian. Faith in Christ plus the Philadelphia Confession. Yung mga kapatid natin na Baptist. Faith in Christ plus the Restoration Movement of the Campbells. That's why merong Churches of Christ. Faith in Christ plus their creed or creedal statement for them to be identified doon sa isang grupo na kung saan sila kasama. Hindi pa ba enough yung ating pananampalataya kay Kristo para tayo tawaging Kristiyano lamang? Agree ba kayo ron? Wala nang iba. Basta ako nananampalataya kay Kristo, andi dito ang kanyang salita, ang kanyang Bible, ako ay isang Kristiyano. Walang label, walang franchise. Kaya nga ang problema, nagkaroon tayo ng mga problema noon, pag hindi mo kapangalan, hindi mo kapatid.
Dahil ako Church of Christ, ikaw ay Baptist, ikaw ay Methodist, ikaw ay Presbyterian, hindi kita kapatid. Ang pinakamasakit dito, ang tawag sa iyo ay nakikipamatok. Because of what? The rituals. Because of what? Their mga ordinances na ginagawa. So for the longest time, centuries, dinadaya tayo ng kaaway because of our that stand. Pero simple lang eh. May pananampalataya ka kay Kristo. He is the Christ, the Son of the living God. Enough na. Basta may ganun ka rin pananampalataya, kapatid kita. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid kita. Kapatid kita. Wala tayong ibang branding. Kapatid kita. So it's all about time na tapusin na natin itong pangdaraya ng kaaway na pag hindi mo kapangalan ay hindi mo kapatid. Yes, meron tayong magkakaiba when it comes sa ating mga rituals, sa ating mga ginagawa, mga exercises about our worship. But what is important pagdating ng araw, isa lang. Titignan sa atin ng Panginoong Diyos. The seal of the Holy Spirit. Lahat tayo sinelyuhan ng banal na Espiritu ay ang selyo na yan ang titignan pagdating ng araw kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Tapos, hindi kung anong pangalan mo, kung anong denomination mo, kung ano yung pagsunod mo dun sa mga creed ng inyong organization. It's all about faith in Jesus. Solus Christus, Christ alone. Okay? So makita natin dito, we must believe, no? Not in some statement about faith in Christ, but in Christ Himself. Yan ang paniwalaan natin. Hindi yung mga statement na ginawa ng mga tao, katulad ng Talmud, ito yung written law, okay? Vocal law, yung Talmud, na kung saan doon sila nagkakaisa, yung mga ritual na gagawin nila. Ano yun? Vocal law na kanilang isinulat, parang mga procedural guidelines. No? Katulad nga yung sinasabi ko last week, ang mga rabbi, ang mga Pharisee, ang mga priest, kailangan pagpasok na sa templo, wala silang ibang dala. Para hindi sila mapaginilaan na meron silang mga hidden agenda. Okay? Pagpapasok sila sa templo, wala silang mga attaché case, wala silang mga envelope na dala, kasi baka ando doon yung mga papermang mga dokumento para sa negosyo na kanilang mga work ay very religious and holy work na hindi kailangan ng ibang mga personal na business. So yun yung tatawag na Talmud, okay? Vocal law that was written for them na magkaroon sila ng guidance. So ito yung mga creed ngayon na lumalabas. Okay? So makita natin dito, it's not about a statement about faith in Christ, but Christ Himself. Kaya nga sabi ni Peter, sino si Christ? He is the Son of the living God. And upon this rock, sabi ni Jesus in Matthew, and you, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Dahil sa pagkilala mo na ito, Peter, ikaw yung Petros, the rock, na kung saan itatayo ko ang aking iglesia. Okay? But Jesus is the sinasabing foundation of that rock. Siya yung cornerstone. Kaya mahalaga yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Yesus. Hindi lang siya basta isang Jesus na namatay sa krus after 3 days na buhay, after 40 days umakyat sa langit. No, it's more than that. Jesus is our Lord and Savior. Tandaan po natin mga kapatid. And now, number 3, yung third event. Jesus predicts His suffering, death, and resurrection. Verses 21 to 22. Maigpit na itinagbibili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man.
Yung pagkakilala sa Kanya. Okay? Kasi hindi pa talaga totally nila kilala si Jesus. Yes, siya yung anak ng Diyos, pero alam ni Jesus, meron pa sila ng mga duda. Kaya nga si Peter, kahit na sinabi niya yun nung si Jesus ay hinuli, 3 times niyang nagkanulo pa rin si Kristo. Nagkaroon na sila ng realization, ng tunay na pagtanggap kay Kristo bilang Diyos nang si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Okay? So, 22. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap, itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan at ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. So, after hearing what the crowd thought of him, si Jesus nga, he told them, silent. Hindi pa napapanahon. No? So, ang sabi niya, magsasuffer siya, i-reject, mamamatay at mabubuhay sa 3 araw. Ito yung divine plan of redemption ng ating Panginoong Diyos. At nakita na ito ni Jesus. Yung kanyang daranasin sa cross at yung kanyang resurrection. Nakita niya na. Doon pa lang, hindi pa lang, doon sa nag-pray pa siya sa Gethsemane na talagang yung kanyang pawis ay makahalo ng dugo because of that stress, no? Naramdaman niya na dito pa lang, papunta pa lang sa Jerusalem, naramdaman na ni Jesus yung kanyang daranasin doon sa krus. That's why we need to understand, we must believe doon sa divine orchestration of salvation of history. Maniwala po tayo. Okay? Paki-forward po. Nung maniwala tayo na merong God's plan of salvation. Na kahit tayo ay dumaranas ng mga suffering, we need to trust God's control sa mga situation na iyon. Ilan sa inyo nag-suffer because of your faith in Christ? Marami. Marami nga sa inyo, iniwan ng mga kaibigan nyo. At hindi lang yung mga kamag-anak nyo. Kasi dati kayong kandado, sarado. Di ba? Sa inyong pananampalataya. Tapos bigla kang naging Christian. Naging born again. Bigla kang naging iglesia. Tutuyain ka pa, iglesia ni Batman. No? We need to suffer just like Jesus. Sabi nga, there will be what? Tribulation. But Jesus overcome this tribulation. So, anong gagawin natin? We need to hold on the hope that never has the final word in God's story. Hindi ang kamatayan ang magtutuldok ng buhay ni Kristo. That's why wala nang sting ang kamatayan. No? Wala nang pangil. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan dahil kay Kristo. Ang dami mga Kristiyano takot pa rin mamatay. Death is inevitable. Hindi po pwedeng pigilan. Mahirap, mayaman, bata, matanda, babae, lalaki, lahat tayo ay sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo. Para matanggap niya. Tanggapin natin, we need to accept death. With With a blessed hope na hindi ito makakapigil, bakit hindi ako magsasaya sa mundo? Ang daming nasa age of, tinatawag natin parang twilight age, na hindi na makapagpasaya kasi ang iniisip, malapit na sila mamatay. Totoo yun. Marami ako nakakausap na mga nasa advanced age na, number 1 na takot nila, mamatay. Ang problema, pati ang mga mas bata ngayon, takot na rin mamatay. Matakot tayo kay Kristo pag wala tayong relasyon sa Kanya. Natatakot tayo sa kamatayan. Kamatayan nga, kinonquer na ni Jesus. Pero tayo, wala tayong takot gumawa ng kasalanan
na kung saan yun ang ikimatay ni Jesus para sa atin. Pero takot tayo mamatay. Takot tayo mamatay. Pero patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, nag-e-enjoy. No? So, yung cross na ito, na nakikita ni Jesus, matindi ito eh. Nag-usapan nga namin ni Jethro kanina. Sabi niya, Tito, ano ba yung cross? Napaka-shameful. No, bakit? Ito yung capital punishment noon. Hindi ka lang basta-basta ipapako sa krus. Ipaparada ka, karga-karga mo ang krus. Ipapaya ka. Ikaw ay makasalanang tao. Ikaw na yung pinakamasama kasi ngayon po yung ating capital punishment noon. Parang yung ating lethal injection ngayon. Parang yung electric chair. Hindi ka lang ilalagay doon. Papayain ka. Ipaparada ka. Kahiya-hiya. Pero, anong ginawa ni Christ? He took all the shame. He submit to His Father for all of us ay magkaroon ng redemption. The cross looked like a defeat, but it was the miracle of our salvation. Minsan akala mo, sa buhay mo, talunan ka. Minsan akala mo sa buhay mo, sugatan ka dahil sa pagsunod kay Jesus, pero hindi mo alam. Ayun yung iyong miracle of your salvation. Ayun ang pwede mong panghawakan. Ayun yung pwede mong sabing katiyakan sa buhay ko. Dumaranas man ako anumang suffering, darating ang araw, lilipas din ang lahat ng ito. Lilipas din. Huwag natin tambayan. Ang problema kasi, ine-enjoy natin yung suffering eh. No? Anong sabi pag kinasal? After nung kasal, boring. At habang tumatagal sa pagsasama, suffering. Yung wedding ring, naging boring, naging suffering. Huwag kang mag-alala, kapatid, kung sino ka man. Lilipas din yan. No? So, ganun talaga. Even sa pinaka-institution na ginawa ni Christ, no, family, may suffering. Huwag ka nang lumayo. Even sa family, may suffering. Because of our uniqueness, yes, minsan nagkakagulo tayo sa pamilya, pero ang kagandahan nito, lahat ng iyon ay lilipas din, lalo na pag meron tayong Kristo sa ating pamilya. That's why family is the basic unit of society. Pag out of order ang family, out of order ang community, out of order ang city, out of order ang nation, ang mundo, kaya bakit walang miracle? Bakit walang miracle? Let's put an order in our family first. Huwag mong ayusin buhay ng ibang tao, ayusin mo muna yung buhay ng iyong pamilya. No? Ayusin muna natin buhay ng mga pamilya natin. Para nga makita natin na tayong lahat ay pwedeng makakuha ng miracle. So for us to understand Jesus, the event number 4 is to deny yourself and take up your cross daily. At ito nga tinuturo sa atin ng Panginoong Yesus as we follow Him. In verses 23 to 27, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino man nagnais na sumunod sa akin ay kinakailang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, okay, para sa kanya, ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakaya rin siya ng anak ng tao.
pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito hindi mamamatay hanggat hindi na nakikita ang kaharian ng Diyos. Ilan sa inyo ang hindi mamamatay hanggat hindi nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, lagi ko sinasabi, kung meron kang burden para sa iyong mga mahal sa buhay na gusto mong magkaroon ng relasyon sa Lord, ipanalangin mo. Because God will honor that prayer. Hindi niya hayaan mawala sa mundong ito. Na mawala yung ipinapanalangin mo na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Pero yun nga, minsan we tend to what? We tend to neglect na lang kasi bakit? Ang tagal mo nang sinasabing nag-e-effort pero wala ka nakikitang pagbabago. Huwag mo sukuan. Ino-honor ng Panginoon yan. Kaya balikan natin, ano yung tinuturo sa atin dito ng ating Panginoong Diyos? Okay? How to follow? See obedience and self-denial as supernatural acts of grace. Ang pagsunod at pagtanggi sa sarili, denying ourselves, ito ay gawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi mahirap mag-deny kasi yung sarili. Tama? Yung self-love na sinasabi. Di ba? Hindi mo pwedeng i-deny yun. Kaya nga gusto mo ng ganito at gusto mo ng ganyan. Believe that following Jesus daily is a work of Holy Spirit in you. Maniwala ka na kumikilos si Holy Spirit sa iyo. Ang problema, hinahayaan mo ba siyang kumilos sa buhay mo? Hinahayaan mo ba siyang mag-direct ng buhay mo? At pangatlo, expect change even when it is slow or costly. No? Sabi ko nga, from glory to glory, merong nababago sa atin. As we submit, as we deny, as we take up His cross, our cross, meron. Minsan napakatagal lang ng ebidensya. Ang tagal ng manifestation pero ramdam mo sa puso mo na Lord, gusto kong mabait pero hindi ko. Tama ba? At least ginusto mo. Dati ayaw mo eh. Di ba dati ayaw mo talagang bumait? Kasi salbahe ka eh. Salbahe ako, ayoko talaga. Pero yun nga habang tayo ay pinoproseso ng Diyos, unti-unti na iba na yung ating sinasabi, Lord, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Because we're living in this sinful nature. So, ito yung mga condition, bakit yun nga, importante itong message na ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Okay? Para sa iyo, ano ba talaga ibig sabihin ng isang follower of Jesus? Ano ba talaga ibig sabihin ng isang disipulo ni Kristo? What does it mean to come after Him? What is mean to become a Christian? What is mean to be what? To be saved. Ito ang pinaka-heart of that message na gustong ipating sa atin ng ating Panginoong Diyos. So if you want to follow Christ, anong gagawin mo? Gusto mong sumunod para kay Kristo, maging disipulo niya? Gusto mong maging katulad ni Kristo? Anong ibig sabihin nito? Gusto mong sumunod sa Kanya at yun nga, pumasok sa Kanyang kaharian? Gusto mo na Kanyang forgiveness? Gusto mo na Kanyang healing? Gusto mo ng eternal life? Gusto mo ng Kanyang mga promises? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Deny yourself, take up your cross daily, and follow Him. That's the message. Hindi pwedeng lahat gusto mo, pero kailangan din maintindihan natin, meron tayong part. Merong God's part and merong our part. No? Denying yourself, take up your cross, and follow Jesus. We need to take it holy. Hindi pa pwedeng isa-isa. Parang prerequisite, no? Hindi ka makakasunod kay Kristo hanggat hindi mo dala-dala ang krus. At hindi mo madadala ang krus kung hindi mo ipagkakait ang sarili mo. So paano kang susunod kay Kristo? A disciple knows and follow Jesus. Doon pa lang eh.
Mahirap na ang pagsunod. Kasi bakit? Papasinin ang krus araw-araw. 34 years, mga kapatid, pasan-pasan ko ang krus. Buti pa si Kristo, napako na sa krus. Nabuhay na maguli, nakakita sa langit. Ikaw, Ate Rosa, ilang taon na kayo ni Kuya Lito? Ilang taon na kayo magkasawa? Ilan? 33 na, pasan-pasan ni Kuya Lito ang krus. Hindi lang araw-araw, taon. No. Kuya Reddy, ilang taon na kayo ni Ate Mayet? Ha? 27 ang pasan-pasan ni Kuya Reddy ang krus. Kasi dininay niya yung kanyang sarili. At sumunod kay Kristo. Bakit? Kasi si Ate Mayet ang regalo sa kanya ng Diyos. Kaya pasanin mo lang, bro. Kasi yari ka pag hindi mo pinasan. Yari ka doon sa nagbigay sa kanya para sa iyo. Di ba? Ganun talaga eh. Tignan natin ito sa isang malalim na pananaw. No? Ito nga yung nagiging ito yung fundamental call to salvation, the very word of the Lord. Na ang problema, ino-oppose ngayon ng ating mga kultura. Kasi nga po, we live in a culture of self-love. In other words, a culture that consume with self-love, yung ego building, self-esteem, feeling good about myself, thinking I'm important, thinking I'm valuable, thinking I'm a hero, di ba? Thinking I've achieved something. Thinking I'm worthy of honor. Ito kasi ang kultura natin, it's all about me. Entitlement, deserve. Kaya dahil dito, nalulunod tayo sa mga awards, everything. Imaginable and unimaginable. No? Even ang mga parents, they consume with boosting their egos of their children. Okay? Why? Lahat kailangan ma-achieve mo yan. Magkakaroon ka ng magandang buhay pagdating ng araw, kailangan andudong ka sa top ng iyong class. Kasi bakit? Ayun ang magiging nila. Boost nila sa sarili nila. This is the generation of self-lovers. Panahon ngayon. No? Panahon ng lagi ang iniisip ay ang pagmamahal sa sarili. And self-love is the top of the list in terms of normal human attitude. Aminin na natin yan. And sinners are consumed with pride because they consume with themselves. Laging iniisip ay ang aking sarili. No? So, dito nga, makita natin dito, marami ang ginagawang virtue of all virtues, yung kanilang mga pride. Yung kanilang virtue is pride, ay yung pinaka-virtue of their virtues. Yung kanilang mga achievement, accolades, no? Who are in love with themselves, who seek to fulfill every whim and every desire, yung every ambition nila, every dream, every hope, no? Ayun ang kanilang hinahabol eh. Magsisik ng set value para makilala sila kung ano ang masasabi about them, ano yung kanilang mga ginawa. Itong kultura na ito ang bumabangga sa ating pagkakilala kay Kristo. Ito yung pinaka-core of the issue in understanding who is Jesus. Kaya nga po, if we want to follow Jesus and we want to enter into His kingdom, we want yung ating mga kasalanan ay mapatawad at gusto natin magkaroon ng eternal life, we must deny ourselves, take up the cross, and fully submit to Him. Fully submit to Him.
Daily transformation is about selfish lives becoming surrender lives. No? Daily transformation. Yung pagiging selfish mo, pagiging self-centered mo, pagiging entitled mo, ay ayos ng Panginoon if we fully surrender our lives to Him. Kaya nga, Jesus didn't call us to believe in Him. Tayo ay tinatawag ng Panginoon hindi lang maniwala, kundi sumunod sa Kanya. A disciple knows and follows Jesus. A disciple who is changed by Jesus, and a disciple who is committed to the very mission of Jesus. That's why discipleship is not just a church program, a curriculum, or Bible study. It is a way of life, lifestyle. What is discipleship? It is about us. Denying ourselves, taking up our cross, and follow Jesus. So, the provision is possible when we bring our little to Jesus. No? Posible. Huwag mo nang antayin dumami pa bago ka magtiwala sa Panginoon. Understanding Jesus rightly is a spiritual breakthrough. Pag kilala mo ang ating Panginoong Yesus, there will be what? Spiritual breakthrough. Hindi lang spiritual, in all our aspect na ating buhay. Magkakaroon ng breakthrough if we put an order sa ating mga buhay. Okay? And the world may tempt us with gain, but eternity invites us to surrender. Ito nga ang problema. In-offer itong mundo ito na yes, magkaroon ka ng ganyan para makilala ka, para sumikat ka, pero hindi. Ang sabi, makamtan mo ang lahat ng yaman ng mundo, pero kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, wag na lang. No? Mas maganda ang eternity. Sino pinaka matanda ngayon dito sa atin? Nasa 70s, taas ang kamay. Ninong Emil. No? Si Kuya Lito ay pa-umami, 69 pa lang daw. 70 ka na sa October, ano ka ba? Ayaw mo bang umamin? August na ngayon. Si Ate Josie, ayaw pa rin umamin. Sa October, 70 ka na ba? Hindi pa naman. Di ba? Compare yung kanilang mga buhay sa mga kabataan. Mahaba ba? Kirby? Sila Daddy Emil? Sila Tita Jo, mahaba? Compare yung eternity sa buhay nila. Can we compare eternity? Hindi, ano? Yung age ko, sa age nila, pwede compare. Pero yung age nila sa eternity, wala sa kalingkingan. Wala sa kalingkingan. That's why we need to what? To renew our mind daily. Yes, andito ako ngayon sa age ng twilight, no? Pero kailangan kong maging masaya. Kailangan kong maging kontento. Why? Merong eternity. Hindi pwedeng i-measure. Measurable siya. Tapos minsan gusto natin mag-give up sa buhay na ito. So, for our reflection, who do you say Jesus is? No? At ano yung mga worldly gains or comfort na nagiging dahilan para surrender mo yung iyong buhay kay Jesus? So I'll give you 5 minutes. Dala-dalawa lang, mas maganda. Gamit tayo ng vehicle, ng motorcycle when it comes sa group, no? Pag-usapan nyo, tanong mo siya, sino ba talaga si Jesus sa iyo? At ano yung mga humahadlang, bakit yung pagkilala mo kay Jesus ay parang nalilimitahan? No? Bakit ang ating pagtitiwala ay minsan nagkakaroon ng duda? And then minister to one another. No, hindi natin kailangan i-judge ang bawat isa. We need to minister to one another and pray for one another. Kasi nga po, we need to understand that Jesus is our all in all. So hanap kayo ng kapartner.
Hanap kayo. Yan, mag-asawa, pwede. No? No? Okay, kung sino yung katabi mo. Give you 5 minutes. 10:55, 11. Sino ba talaga si Jesus sa iyo? At ano yung mga bagay na umahad lang? Para fully surrender ka sa Kanya at yung nga, maranasan natin yung miracle. Maranasan natin yung miracle. No? Don't judge don't judge yung kung ano yung pagkakilala niya kay Jesus. What is important ay makapag-minister tayo sa ating kapatid. No? Don't judge. Ang mahalaga, sa pamamagitan niya, makilala mo si Jesus. No? Makilala mo ng mas malalim si Jesus sa buhay mo. Yan. Sige, hanap kayo ng partner. Rainier, bayan mo silang dalawa. Kunin mo si Kuya, si Kuya JR. Dali. Kayo ni Kuya JR, Rainier. Ito, nasa likod mo, si Kuya JR. Yan, para tayo mag-share. Hindi dahil sa pinag-usapan natin kung sino si Jesus, personally, sino si Jesus sa iyo? Personally, sino si Jesus sa iyo? Personally. At ano yung mga umahad lang dito sa pagkakilala mo kay Jesus na ito, kung bakit nahihirapan kang i-deny sarili mo, i-take up yung cross at sumunod sa Kanya. Wag mo intindihin yung ibang grupo, importante kayong dalawa. And then, minister to one another, pray for one another. Tapos, we will ask the worship team to sing yung chorus ng Your Name, no? Yeah. Sino si Jesus para sa iyo? Pagkilala mo, personal. And then sabihin mo sa Kanya, minsan, distracted ako ng mga ganito And then pray. Na yung distraction ay mawala. Para sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus ay talagang fully surrendered tayo. So baka may mga challenge yung kausap mo kung bakit hindi makapag-surrender, no? Pray for one another. Kung ano man yung challenge na iyon na nagiging dahilan bakit hindi siya nakapag-surrender. Pag-pray natin. Pray for one another. Minister to one another. And may the Lord our God tanggalin yung mga hindrance na iyon para fully mag-surrender tayo sa Kanya. Tanggal yung mga obstruction na yan. Bakit hindi tayo fully nagpapasubmit? Okay, let us sing this song. Let this song be a song of prayer for all of us, Lord. No other name under heaven, under earth, maliban sa pangalang Jesus lamang. Hindi isang basta pangalan lang, kundi talagang Diyos. Nagkatawang tao. You inspire songs of
praise. That price from earth to touch your heart and glorify your name. Your name. Ayun po tayo lahat. Let's sing this song with conviction. Your name. Walang ibang pangalan. Is the shelter. Walang ibang pangalan maliban kay Your Kristo. name. Walang ibang pangalan Let the nation sing in makapagbibigay ng miracle, Nothing has the nakapagbibigay power to save. ng meaning ng buhay natin, kundi si Jesus lamang. Jesus lamang, wala nang iba. Hindi yung ating mga It's a title, shelter like no other. hindi yung ating mga possession and position, It's a shelter like no other. Your name. Let the nation sing it louder. 'Cause nothing has the power to save. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name. Let the nation sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit at sa lupang ito nang makakapagligtas sa amin. Walang ibang pangalan, aming Diyos, walang ibang creed ang pwedeng magbigay sa amin ng katiyakan ng aming kaligtasan. Dakilang Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Lumalapit po kami sa iyo. Kinikilala, hindi lang ang iyong pangalan, kundi ang iyong katauhan. Diyos na isinantabi ang kanyang pagiging Diyos upang magkatawang tao, upang ang bawat isa sa amin, O God, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, patawarin mo po kami. We pursue, O Lord, yung mga akala namin importante, putting our strength, our time, our everything for that trophy, Panginoon, na gusto namin. Pero Lord, nane-neglect namin ang iyong mga salita. Nane-neglect namin, O Lord, yung presence sa buhay namin. That's why kung magkaroon kami, Panginoon, ng mga breakthrough, O Lord, it's all our self-ego ang napupunuan. Yung aming mga self-love, self-interest, entitlement, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Matuto kami, Panginoon, na mahiya sa harap mo. Sa mga kasalanan namin ginagawa, sa mga kasalanan na patuloy, Panginoon, nagpapasaya ng aming mga kaluluwa, ng aming mga katawan. Lord, consume us, O God. Consume us with your name, the name above all names. Consume us, Holy Spirit, that we can deny ourselves, that we can carry our cross for us to follow Jesus. Because it's not about us, oh God, it's all about you. Ang buhay dito ay hindi para sa amin, kundi para sa iyo. Upang maitaas ka namin, Panginoon, upang makilala
at ang mundong ito ay magkaroon ng kapayapaan, ng kaayusan, at mangyayari, Panginoon, ang isang miracle na gusto namin mangyayari dahil ang buhay na ito, ang mundong ito ay napakagulo, napakadilim, napakaingay. Lord, we need to be still. We need to be still. Because in this stillness, O Lord, alam namin kikilos ka. You will put an order, O Lord, hindi lang sa buhay namin, kundi sa buong mundong ito. At dating panahon, Panginoon, ang bawat bibig, ang bawat tuhod ay luluhod. At ipoproclaim, O God, there's no other name but the name of Jesus. The name of Jesus will be truly be praised sa mundong ito. Lord, marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat aming Diyos. Naiintindihan ka namin. Dahil ikaw talaga ang Diyos na namatay, nagsakripisyo, napako sa krus, at sa ikatlong araw ay nabuhay upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng sinatawag na kapangyarihan na talunin, gawa ng mga kaaway, talunin ang mga pandaraya ng kaaway sa aming buhay, at patuloy na mabuhay na may kasiyahan, kagalakan, may satisfaction, may contentment, because in you, O God, ay sapat na ang buhay na ito. Maraming salamat na aming Diyos. Tunay, walang ibang pangalan, kundi ikaw lang, Jesus. Sa pangalan mo, tinatas namin ang lahat na ito. Ang lahat ay magsabi na